Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. So sa hapon na pong ito, dito po ulit tayo sa ating online Bible study. At sa hapon na pong ito, magkakaroon lang po tayo ng review sa nagdaang topic po natin itong mga nakaraang araw. Ngayon pong linggo, ang topic po natin ay 3 Great Blessings in Christ. So, reviewin lang po natin. Sa number 1 po na tinapik po sa atin ni Pastora Desiree. Sabi po sa number 1, boldness or liberty of speech in prayer. Sabi niya po doon, shinare niya po sa atin na sa New Testament po, tinuruan po tayo ni Jesus kung paanong manalangin sa Ama na hindi na natin kailangan pang maglupasay o magsisigaw para lang marinig tayo ng Diyos. Hindi na po natin kailangan magmakaawa pa sa Diyos para lang dinggin yung panalangin niya. Ngayon, bilang tayo po ay na kay Kristo na, confident po tayo at malaya tayong makakalapit sa Diyos. Yan po yung isa sa blessing na tinanggap po natin mula kay Jesus. May lakas tayo ng loob at confident po tayo, malaya po tayo makakalapit sa Diyos. Ito po, sabi niya po, kung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, malaya at buong tapang kang makakalapit sa Diyos. Kapag alam mo ang katatayuan mo sa harapan ng Diyos, hindi ka mahihiyang lumapit sa Diyos. Po, number 2 po na shinare naman po sa atin ni Pastor Andrew, access with confident assurance of an answer. Dahilan po sa, shinare niya po na dahilan sa may access po tayo sa langit, which is Jesus na ang dakilang saserdote, may confident assurance po tayo na pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Sa time po natin ngayon, napakadali na lang po na lumapit at tumawag sa Diyos. Hindi katulad sa Old Testament na kailangan pa ang access na, sa pamagitan po ng saserdote, katulad po ni Aaron. Ngayon po, pwede na tayong personal na lumapit sa Diyos at may access po tayo sa mga pangako sa atin ng Panginoon. Amen po. At ang number 3 po ay yung shinare naman po sa atin ni Pastor Jevany, yung faith from Christ. Na si Jesus po ang pinagmulan ng ating pananampalataya ayon po sa Hebrew chapter 12 verse 2. At sa faith po natin, ang faith, ang assurance na makukuha mo ang pinapanalangin mo. Sabi niya po, shinare niya pa po sa atin, kahit anong promise na hawak mo, pero kung wala kang faith, bali wala din. So ito pong tatlong bagay na ito ay ilan lang po sa blessings na tinanggap po natin sa Panginoon. Nung time na tinanggap din po natin siya sa ating buhay. I believe napakarami pa pong blessing na binigay ng Diyos po sa atin. Pero ang tinapik lang po natin ngayong week ay 3 po. Ngayon po, basahin ko po ulit dito sa Efeso chapter 3 verse 12. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Ito pong tatlong ito ay ilan po sa mga available na blessing po sa ating mga Kristiyano. Sabi niya po dito sa verse, dahilan po sa tinanggap natin si Jesus, amen po, nandun yung lakas ng loob nating makalapit sa Kanya. Amen po. Ngayon, ano po bang ibig sabihin ng blessing? Ang blessing po ay a favor or gift bestowed by God, thereby bringing happiness. Ang blessing po ay katulad po ng isang regalo. Sabi nga po dito, gift, na di ba po ang regalo, hindi mo siya magagamit unless kunin mo at buksan. Ngayon ito po mga blessing na pong ito, hindi natin magagamit. Amen po. Hindi natin mararanasan kung hindi po natin i-apply sa buhay po natin. Yung paalala lang po sa atin dito, no? Yung kailangan po natin, kumbaga, i-apply sa buhay po natin na meron po tayong kalayaan, meron po tayong lakas ng loob, confident po tayo sa Panginoon na didinggin niya yung mga panalangin po natin. Amen po. Sabi po dito, malaya kang makakalapit sa Diyos at may backup ka. Ito po yung maganda, amen po. Kaya po, halimbawa po sa mga, hindi po katulad ng sa mga kumpanya, di ba po? Sa kumpanya, kapag gusto mong makausap yung boss or yung CEO, kailangan mo ng appointment or kakilala mo muna yung boss. Pero sa atin po kasi, hindi na natin kailangan pang
magpa-appointment sa Diyos para lang makipag-usap po sa Kanya. Amen po. Anytime, pwede tayong lumapit at pwede tayong makipag-usap sa Panginoon. Ito po yung isa sa mga blessing na tinanggap po natin. Amen po. Malaya po tayong makakalapit sa Panginoon. Sabi po dito, sa atin po mga Kristiyano, hindi na natin kailangan ng ibang backer or backup dahil si Jesus na mismo ang backup natin. Amen po. Kaya malakas ang loob natin makakalapit. Malakas ang loob natin na makakalapit sa Kanya. Malakas ang loob natin makakapanalangin sa Ama sa pamamagitan ni Jesus dahil si Jesus ang backup po natin. Amen po. So, may ikwento lang po ko ng isang story. Sa family po namin, kami po kasi ay meron pong small business na tindahan. At sa business na pong yun, meron pong ginagamit yung tatay ko po na sasakyan. At yung sasakyan na pong ito po yung ginagamit po niya back and forth sa bayan para magkarga ng mga paninda. Ngayon dumating po yung time na ito pong sasakyan na ito ay nabangga at malaki po yung damage. Yung harap po ng sasakyan na yupi, no? At hindi po siya magamit. Ngayon, yung kamag-anak po namin, kumontak po siya sa tatay ko po na may kakilala, na sila na lang daw po yung magpapaayos kasi may kakilala daw po sila na gagawa ng sasakyan. Doon na lang daw po ipagawa. So yung tatay ko po, pumayag po siya. At the same time, alam niyo po na provide din yung pampagawa. Ngayon, ito po, yung sasakyan na po yun, malaki po yung benefit po doon. Bakit? Kasi hindi lang po siya nagagamit sa tindahan, kundi nagagamit din po siya sa ministry. Yun pong sasakyan na yun ay ginagamit po panghatid sundo sa church. At the same time, ginagamit din po yun na panghatid sundo sa training, no? Yung mga workers po doon po sumasakay. At the same time, kapag po camping. So, malaking ang epekto po sa amin nung time po na nawala po yung sasakyan. At alam niyo po, habang pinapagawa po yung sasakyan, umabot po yung ilang buwan. Kung di po ako nagkakamali, 3 months. Hanggang sa, yun nga po, bad news. Kasi, alam niyo po, nabalitaan na lang po namin na yung sasakyan po ay parang nakarnap. Yung gumagawa po, at alam niyo po, finally paid na po yung pampagawa po sa sasakyan para mabilis po mapagawa kasi kailangan nga po yung sasakyan na magamit eh. Ngayon, alam niyo, fully paid po yung sasakyan, pero ang nangyari po kasi, yung sasakyan po ay hindi po nagawa at the same time yung pera, tinakbo po. So, ginamit po, hindi po para dun sa sasakyan, kundi sa ibang bagay nung nakausap po nung kamag-anak po namin na gumagawa. Ngayon, alam niyo po, 3 months po yun, ang tagal po, or hindi ko po tanda kung basta 3 months or mahigit po yung dumaan. Yung tatay ko po, malaking epekto po kasi sa kanila po yun. At yung dumating po yung time, yung tatay ko po kasi, yung family po namin, may kakilala po na hepe sa PNP. At taga doon lang din po sa amin. Naisip niya na magpa-back up or humingi ng tulong. Kasi hepe. So, syempre, naisip niya baka malaki yung maitulong sa kanya. So, ang ginawa po niya, pinuntahan niya po yung hepe. At nung pinuntahan po niya, yung pong hepe, hindi niya po agad nakausap kasi nasa meeting daw. Ngayon yung tatay ko po, na willing po siya maghintay matapos yung meeting, makausap niya lang po yung hepe. Ang ginawa po niya, tumambay po muna siya sa isang mall. Naisip niya po magkape, parang stress reliever po ba. Ngayon habang nandun po siya sa may labas po ng kapihan, siguro yung mukha po niya, worried na po siya kasi ilang buwan na hindi mahanap, hindi po matunton kung nasaan po yung sasakyan. Siguro iniisip po niya, nag-overthink na po siya, baka na chop-chop na po yun, napagbenta na po yung iba't ibang part ng sasakyan. Ngayon po, dun po sa mall, alam niyo po, bigla po niyang nakasalubong yung isang pastor po natin sa Batangas. Hindi po nila alam, nila pong dalawa na nandun po yung pastor, nandun po yung tatay ko po. Ngayon, ito pong pastor, ang kwento po niya, nakita niya po yung tatay ko na mukhang balisa at mukhang worried nga daw po. Ang ginawa po nila, doon sa gitna ng mall, sa harap po ng kapihan, nagpray po sila.
maraming tao sa paligid. Pero ang naisip po agad nila ng pastor at ng tatay ko na solusyon ay mag-pray, lumapit sa Diyos. Alam niyo po, habang kahit maraming tao sa paligid nila, hindi po sila nahiya at nag-pray po sila. Ngayon, after po nila mag-pray, humingi po sila ng solusyon sa Diyos, ganyan. After po nila mag-pray, nag-part ways na po sila, naghiwalay na po silang dalawa. Ngayon, hinihintay pa rin ni Daddy yung tatay ko po yung matapos yung meeting ng hepe. Pero alam niyo po, after 30 minutes, may kumontak daw po sa kanya na ang sabi po sa kanya, nahanap na raw po yung sasakyan. Biruin niyo po, after 30 minutes nilang mag-pray, after po nilang mag-pray, 30 minutes, bigla po may kumontak sa kanya, nag-update na yung sasakyan daw po, nahanap na, natuntun na kung nasaan. Nahanap na rin po kung nasaan yung nakausap nila na supposed to be gagawa. At alam niyo po, glory to God, kasi yung sasakyan po, nahanap po siya at nabawi. Pero may maliit po na bad news, kasi yung pampagawa po, yung pera, actually ang ginastos po nila, malaking halaga po. Sa 100,000. So, malaking halaga po. Kumbaga, masakit sa bulsa. Po. So, yung 100,000 na binigay doon sa na gumagawa, hindi po nabawi. So, problema po ulit. Po. Pero alam niyo po, glory to God, kasi kapag ang Diyos talaga ang backer mo, backup mo, palaging may solusyon po. Alam niyo po, na-provide po ulit yung pangpagawa doon sa sasakyan, na hindi po naglabas yung tatay ko po ng pera na sa kanya galing mismo. Kundi, ang Diyos po ang gumamit ng mga tao para ma-provide po yung pampagawa. At yung sasakyan po na yun ay hanggang ngayon, nagagamit na po ulit nila sa both sa tindahan at the same time sa ministry. So, glory to God po, po. Ito po yung kagandahan po na may close ka na relasyon sa Diyos. Ito po yung blessing sa atin ng Panginoon. Dahilan sa malapit ka sa Kanya, may relasyon ka sa Kanya. Amen po. Ngayon, sa atin po mga Kristiyano, hindi na po natin kailangan ng anting-anting or lucky charm. Bakit? Kasi si Jesus po ay sapat na at higit pa. Amen po. Ito po yung kagandahan na meron tayong Jesus. Hindi na natin, una po kanina, di ba po, binabanggit po natin na hindi natin kailangan pang maglulupasay o magtantrums sa Diyos para lang dinggin niya yung panalangin natin. Natatandaan ko po yung isang kwento ng isang bata na nagpe-pray siya sa Lord. Pinagpe-pray niya, sabi ng bata, gusto niya magkaroon ng bike. Ngayon nagpe-pray siya tuwing gabi, sinasabi niya ng pasigaw, Lord, salamat sa bike. Lord, gusto ko ng bike. Ngayon, napansin ng nanay niya na yung anak niya, kapag nagpe-pray, bakit pasigaw? Ngayon, alam niyo po, kinausap niya yung anak niya. Sabi niya, anak, hindi bingi ang Diyos. Hindi mo kailangan sumigaw para lang marinig niya yung panalangin mo. Sabi ng bata, sumisigaw daw po siya para marinig nung nanay niya, nung lola po niya. Ay, so kidding aside po, sa atin po kasi hindi natin kailangan pang sumigaw, mag-tantrums, punitin mo yung damit mo, sabunutan mo yung sarili mo para marinig ka ng Diyos. Hindi na po natin kailangan umakit pa sa tuktok ng bundok para lang marinig tayo ng Diyos. Kasi sa atin po, sabi po dito, tinuturo po sa atin na meron po tayong access with confident assurance na ang Diyos ay sasagot po sa panalangin po natin. Ang Diyos po ay hindi pipi, hindi bingi, hindi bulag. Kung meron man pong nakakaalam at nakakakita at nakakarinig ng sitwasyon po natin, walang iba kundi ang Diyos. So, ito po yung blessing po sa atin, na yung Diyos na pinaglilingkuran natin, yung Diyos na tinanggap po natin, ay hindi lang nakikinig, kundi sumasagot sa panalangin. Amen po, napakalaking blessing po sa atin. Po. So, inulit ko po, meron po tayong lakas ng loob, meron po tayong confidence, at meron po tayong, hindi natin kailangan mahiya na sa paglapit po natin sa Panginoon. Kasi po dito, kung meron mang didinggin ng Diyos na panalangin, priority niya ang mga anak niya. Kung may prayer man na sasagutin ng Diyos, uunahin ka niya. Bakit kasi yung standing natin sa harapan ng Diyos, ay anak niya po tayo. Kung
siyang bibinggin, walang iba kundi tayo. Ito po yung kagandahan na may Jesus po tayo sa buhay po natin, na minsan nakakalimutan po natin, pero ngayong hapon po nare-remind po tayo ng salita ng Diyos na sa paglapit po natin sa Kanya, nandun yung kasagutan. Amen po. So ilang po sa ito, manalangin po tayo. Aming Diyos, sa pangalan ni Jesus, salamat Panginoon sa hapon na ito. Patuloy ka namin ina-appreciate, O Diyos, na dahilan sa iyo, Panginoon, naging deserving kami sa mga pangako mo. Dahilan sa iyo, Panginoon Jesus, na ikaw na tinanggap namin, O Diyos, yung may access kami sa mga pangako mo sa amin na nakasulat sa mga salita mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil tinuring mo kami mga anak mo, O Diyos, at may karapatan kami sa mga pangako mo. Patuloy mong ipaalala sa amin, O Diyos, sa mga pangako mo sa lahat ng pagkakataon, O Diyos. Puri ka namin sa hapong ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun lang po. Thank you po and magandang hapon po sa bawat isa.